Libra, hi! Welcome to Mr. Queen PH at ito ang inyong energy update for December 16 to 31, 2025. Ayan, so titingnan natin ang energies na parating sa inyo ngayong second half ng December. Ayan, so paalala lang, reading na to ay general reading, so maaari kayong makarelate, maaring hindi, just take what resonates. And another reminder, this is my only account. Hindi po ako magme-message sa inyo or magpo-follow para mag-offer ng readings or kahit na anong services or products. Okay? Meron kasi mga nagre-re-upload ng videos ko, nagpapanggap na Mr. Queen PH. So, maging maingat po kayo. Okay? Baka ma-scam kayo. Kasi mga yan, definitely scammers. So, let's begin. Libra, ano ang energies for you ngayong second half ng December? December 16 to 31. For Libra, ano yung energy? Restore. Oh, restoration. So, maaring yung iba sa inyo kulang kayo sa tulog. So, ngayong second half ng December, more on pahinga kayo. Or kung kayo ay recently nagkasakit, so it's time para mag-restore kayo ng energy ninyo. Maaring meron kayong aayusin or ipapaayos, let's say, sa bahay ninyo, may renovation, or meron kayong aayusing mga gadgets, appliances. You also have curiosity. Okay. So, some of you, mukhang babalik yung inyong interest sa isang bagay na gusto nyong i-explore. This can be a new talent or interest. Like, for example, kung dati naging interesado ka sa pagluluto. So, ngayon, mas i-explore mo yung mga other recipes or yung mga pwedeng may kinalaman sa arts and crafts, no? Yung mga hobbies ninyo. And curiosity is also about learning something. So, meron kang pag-aaralan na very interesting para sa'yo. Wow! So, there's fortune. May kaperahan. merong energy of money, no? Coming in sa inyo. Or, maaring itong i-explore ninyo or aalamin ninyo, pag-aaralan ninyo, magdadala to ng fortune, kayamanan sa inyong buhay. Ayan. Na hindi lang siya yung tipong, pera, biglang darating sa'yo. It's an idea. Pwede siyang idea or a product or something that you will make and create na magdadala ng pera sa'yo. This can be yung galing mo, talino mo. Pwede siyang pag-create ng vlog or ng podcast or kahit ano pa yan, no, na very interesting para sa'yo. You have the 8 of Wands, so this is time for action. So many things going on, so pwedeng ikaw ay magiging busy ngayong second half ng December. However, kailangan din may time ka for pagpapahinga, okay? Para hindi naman masyadong maapektuhan yung iyong kalusugan. You have the 9 of Swords, ang dami mong iniisip, oo. 4 of Swords, yan nga, pahinga, pinapagpahinga ka. Ang dami mong iniisip ngayon. Pwedeng may kinalaman to sa mga responsibilities na meron ka. And yung iba naman, yung mga plano nyo sa trabaho, sa career, or business ninyo. Na ang dami nyong ideas. Minsan kasi pag nag-overload yung ideas natin, hindi tuloy natin nagagawa. Based on my experience, ganyan. Pag sobra kang daming idea, para kang yung computer na ang daming naka-open na tabs, tapos, 'di ba, naguluhan siya tapos biglang naghahang na lang, ganon. But with the 6 of Wands, I see success, especially in your finances and your career, na ito yung mga nasimulan mo na dati pa no? Na yung iba akala nyo hindi na siya magiging successful, pero hindi nyo kasi sinukuan. So, hindi nyo siya sinukuan, kaya ayan, makikita nyo yung resulta niya. And the result is astonishing. This is exciting. This will bring in fortune, money, success in your life.
Meron ding investment dito eh. Yung iba sa inyo, kung meron ka investment na matagal na, tapos iniisip nyo, bakit kaya hanggang ngayon hindi ko pa rin nararamdaman yung kinikita ko dun sa investment na yan. Ngayon mo na mararamdaman yung yung kinikita or kikitain mo dyan. Okay? So, for example, iba, gumawa kayo ng vlog ninyo, ng channel ninyo, and for a few months or years na, hindi nyo nakikita na nag-i-improve or may progress na malaking progress. But, this is the time for you na mas maging patient kasi maaring ito yung panahon na for you na ma-pick up yung changes for the better, na kung saan doon mo mararamdaman na, uy, ito na pala yung success na yon, no? Yung bang tipong, halimbawa, content creator ka, matagal ka nang gumagawa ng mga videos, and then di ka napapansin, and then biglang magkakaroon ka ng viral na video, 'di ba? Yung mga ganon. So, doon na yung magsa-start yung iyong success. You have the 7 of Cups. Yung iba kasi sa inyo, ang dami yung ginagawa talaga. Wow, double 6 of Wands to. 6 of Wands na to, 6 of Wands na to. So, yeah, I see definitely success in your career. Okay? Kailangan mo lang mag-decide on which path na kailangan mong bigyan ng focus. Kasi kung masyadong marami, gaya ng sinabi ko sa inyo kanina, pwedeng mag-overload yan sa isip nyo, na ma-stress kayo. So, kumbaga, ano nyo lang, streamline nyo lang, kumbaga. Mag-isort nyo, mag-focus kayo sa kung saan kayo talaga mas efficient, mas nakakakilos, mas nagiging mabilis ang inyong progress. Doon kayo mag-focus. Okay? Let's see. Ano pa? For Libra. Workstation. Kailangan mo daw i-organize ang iyong workspace. Whether this is sa trabaho mo, like sa office mo, or kung ikaw ay work from home, dapat daw meron kang maayos na space na doon ka talaga makakapagtrabaho para andun yung focus mo, 'di ba? Pag magulo kasi yung space mo, hindi ka pati yung isip mo maapektuhan, magiging magulo rin. Volunteer, so meron kang i-share na blessing. Yun nga, kasi nga blessed ka. Maraming opportunities for your money, career, finances. So, you're going to share your blessing to others. Pwedeng meron kang mga ipamimigay na pamasko sa inyong mga kapitbahay, sa community. Ayan. So, part rin yan ng pagiging busy mo. It's also your way of giving back to the community, to the people na nagsusupport sa'yo in any way you can, kung paano ka sa kanila makakatulong. Sa love life, meron ditong namimiss ang kanyang person. But definitely merong communication dito, lalo na kung ikaw ay nasa long distance relationship. So merong communication dito. Pwedeng magkikita rin kayo, no? Gagawa ng paraan eh. Someone is going to make meron siyang gagawing action. Siya yung gagawa ng solusyon dito para magkita kayo. Lalo na kung long distance yung relationship ninyo. I also see, kung single ka, meron ditong person na very interested sa'yo at lagi niyang chinecheck yung social media mo, pina-follow ka talaga niya. This can be your friend, someone na very close rin sa'yo. Very talented itong person na to. Diba? Very passionate ang energy na to. Uy! Diba? Someone wants to get to know you. Gusto kang makilala. Oo. Mas malalim. Gusto ka niyang makilala ng mas malalim. And if you're already in a relationship right now, mas magiging passionate yung connection ninyo. Lalo na yung mga ngayon lang ulit magkikita physically. Magiging very intimate ang inyong connection ng iyong person. Grounding. Ground your energies and emotions deep into the earth. So, grounding is like releasing the stagnant energies or negative energies sa buhay mo. Para magbigay bukas ka sa bagong energy or bagong opportunities. Okay? So, yung iba sa inyo,
i-release na yung anything na no longer serving your highest good. Especially if you're in, you are overthinking. Marami kang iniisip na hindi naman na necessary na kailangan mo nang i-let go para may space ka, 'di ba? 'Di ba ano nga ang ginagawa nga, let's say for example yung mga phones natin or computers or any device na pag full na, storage full na, kailangan mo na mag-delete ng mga hindi naman na importante na kumakain lang ng space sa storage mo. Same with what you think, no? You have to remove those unnecessary things para may space ka for new memories, new experiences, 'di ba? Ayan. So that is your reading, Libra. Thank you so much. See you again.